Noong ako ay 10 taong gulang, namatay ang aking ama sa isang aksidente. Pagkatapos, tinanong ako ng abogado kung gusto kong manatili sa aking ina o kunin ang 200 milyong naiwan ng aking ama. Sa aking nakaraang buhay, umiyak ako at nagmakaawa para sa aking ina, ngunit kinuha niya ang pensiyon ng aking ama at pinakasalan ang kapitbahay, si Huon. Nako, hindi, Tio Zu. Naging pabigat ako sa kanila at kalaunan ay namatay, pagod, nagtatrabaho sa isang proyekto sa construction. Namatay ako sa edad na 28. Sa pagbabalik tanaw sa malungkot at katawa-tawang buhay na iyon, napagtanto ko kung gaano ako katanga. Ngayon, sa sangandaan na ito ng kapalaran, ang babaeng ito ay umiiyak ng walang pigil. Old Nin, paano mo nagawang umalis ng ganito? Iniwan mo ako at ang aming ulila, paano tayo mabubuhay? Sigaw niya na puno ng sakit. Ang kanyang katawan ay lumulundo na parang putik. Kung walang sumusuporta sa kanya, maaari siyang bumagsak anumang oras. Sa aking nakaraang buhay, niloko niya ako sa ganitong anyo. Akala ko ay tunay siyang nasasaktan, na hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Pagkatapos ay sumubsob ako sa kanyang paanan, niyakap siya, umiiyak at nagmamakaawa na manatili sa kanya. At anong nangyari? Kinuha niya ang pensiyon na kinita ng aking ama sa buong buhay niya at sa loob ng wala pang 3 buwan ay masaya na siyang kasal. Pinakasalan niya si Zone, na lagi niyang sinasabing nag-aalaga sa amin. Hindi pa nga lumalamig ang abo ng aking ama nang lumipat ang lalaking iyon sa aking bahay. Natulog siya sa bagong kama kung saan dating natutulog ang aking ama, at ako ang naging istorbo, ang pasanin na hindi dapat naroon. Si Zoyan ay may anak na lalaki na 2 taon ang tanda sa akin, na nakikita akong parang tinak sa kanyang tagiliran. Si Lilan, para pasayahin ang kanyang stepson. Walang awang binugbog at minamaliit niya ako. Ang perang iniwan ng aking ama ay naging kapital para sa kanila upang masiyahan. Ito ay naging pondo para sa stepson upang magpasikat at gastusin habang ako ay kinailangan pang mag-ipon ng sapat para sa matrikula sa pamamagitan ng pagkolekta ng basura. Hindi ko nga natapos ang high school. Bago nila ako pinalaya sa trabaho, sa dahilan na kailangang maging independent ang mga bata ng maaga, nagbubuhat ako ng mga ladrilyo sa isang construction site sa loob ng buong 10 taon. Sa wakas, dahil sa sobrang trabaho, bumagsak ako sa isang tumpok ng mga nagbabagang bakal na pamalo at hindi na nagising. Ngayon ay bumalik na ako. Hinawakan ni Lilan ang kamay ko at sinabing, Saywa, huwag kang matakot. Aalagaan ka ni nanay mula ngayon. Niyakap niya ako, ang mukha ay puno ng luha at sipon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may itinatago siya, isang halos hindi mahahalatang pagmamadali at kasakiman. Nang makita ito, hindi na ako umiyak o sumigaw tulad ng ginawa ko noong nakaraang buhay ko. Pinanood ko lang ang kanyang pagganap ng walang pakialam. Sa sandaling iyon, lumapit ang kaibigan ng aking ama, na abogado rin niya, si Tio Zo. Bamantong hininga si Abogado Zo at tinapik ako sa balikat. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase at sinabing, Lilan, Xiaoyi, ito ang testamento na iniwan ni Ninj noong nabubuhay pa siya. Hindi pangkaraniwang seryoso ang boses ni Abogado Zo. Pinag-isipan ni Ninj ang lahat ng posibilidad. Mayroon siyang 200 milyon na ari-arian, na nanotaryo na. Ngayon ay may dalawang pagpipilian. Una, mananatili si Xiaoyi sa iyo, at ang perang ito, bilang alimony at suporta, ay pamamahalaan mo hanggang sa pagtanda ni Xiao. Nang marinig ito, agad na bumilis ang paghinga ni Lilan. Kumislap ang kanyang mga mata ng may nakakatakot na liwanag, habang nakatitig sa dokumento ng testamento. Pangalawa, kung pipiliin ni Xiao na huwag manatili sa iyo, ang perang ito ay ililipat sa isang trust fund na pinamamahalaan ko. Si Xiao ang may tanging karapatan sa disposisyon, at ikaw, Lilan, ay walang matatanggap. Tila agad na nanigas ang hangin. Lahat ng mata ay nasa akin. Isang 10 taong gulang, nanigas si Lilan, nakatitig ng hindi makapaniwala kay Attorney Zo na parang sinasabing, paano mo nasabi ang ops yung iyan? Agad siyang nagpakita ng matinding kalungkutan at niyakap ako ng mahigpit. Sumigaw si Lilan habang umiiyak. Attorney Zo, paano mo nasabi iyan? Paano ko hindi mamahalin ang anak ko? Xiaoy, siya ang buhay ko. Habang sumisigaw siya, kinurot niya ang braso ko at bamulong ng may pagbabanta sa aking tainga, nangi, kapag may sinabi kang hindi naaangkop, bubugbugin kita hanggang mamatay.
Anak kita, pera mo ay pera ko. Sa aking nakaraang buhay, ang mga salitang ito ay nagpang-inag sa akin sa takot, at naantig din ako sa kanyang mga katagang, hindi mabubuhay si nanay kung wala ka, ngunit ngayon ay nakakaramdam na lamang ako ng pagkasuklam at pagduduwal. Nararamdaman ko ang kanyang kamay na kumukurot sa akin na nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik at kaba, 200 milyon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buhay ko. Iniisip na niya ang mga araw pagkatapos niya itong makuha, iniisip ang isang masayang buhay kasama si Zoyen. Dahan-dahan akong kumawala mula sa nakakasakal na yakap na iyon. Pagkalabas ko, itinaas ko ang aking ulo, sinalubong ang nagtatakang tingin ng abogado na si Zo, at sinabi ng malinaw at mahinahon, Tio Zo, pipiliin ko ang pangalawang opsyon, pipiliin ko ang 200 milyon. Ang buong pagyanig ay napunta sa isang nakamamatay na katahimikan. May maririnig kang pagbagsak ng aspili. Nakanganga ang lahat, parang nanigas sa oras habang nakatitig sa akin. Ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Lilan ay agad na nag-freeze, pagkatapos ay tuluyang nabasag, napalitan ng galit at kawalan ng paniniwala. Lilanchila, Ninji, anong sabi mo? Napakatalas ng boses niya na parang tinutusok nito ang iyong eardrums. Mahinahon kong inulit, nang hindi tinataasan ang boses ko, ngunit gamit ang mga salitang tumatagos na parang mga pako. Sinabi kong ayaw kita. Gusto ko ang pera. Sumigaw si Lilan, baliw ka, anak mong walang utang na loob. Ako ang iyong ina. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Lilan. Sumugod siya na parang isang alpa, itinaas ang kanyang kamay para sampelin ako. Ngunit ang kanyang pulso ay hinawakan ng isang malaking kamay, at ang may hawak nito ay ang abogado na si Zo. May malungkot na mukha, sinabi niya, Lilan, huminahon ka. Nakatayo kami sa harap ng altar ni Ninj, at ito ay sariling desisyon ni Xiaoyi. Ano ang alam ng isang batang tulad niya? Sigurado akong ikaw ang nagpasimula nito. Ang abogado na si Zo, na may pagkasuklam, ay binitawan ang kanyang kamay at sinabing, inuulit ko, ito ang legal na balidong testamento ni Ninj, dahil nakapagdesisyon na siya. Sisimulan ko agad ang mga kaukulang proseso. Mula ngayon, hindi ka na niya legal na tagapag-alaga. Tulala si Lilan. Tinitigan niya ako ng may tinging puno ng puot at hinanakit, na parang nakatingin siya sa isang mortal na kaaway. Malamang hindi niya maintindihan kung paano ang kanyang anak, na laging masunurin at masunurin, ay biglang naging kakaiba at malupit. Hindi ko na siya pinansin pa. Lumapit ako kay Attorney Zo, hinayla ang manggas nito, at nagtanong, Tio Zo, alam na ni tatay. Napatalon si Attorney Zo, yumuko, at tumingin ng diretso sa mata. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumanggo siya ng may pagsisisi at sinabing, matalinong tao ang iyong ama. Mahal na mahal ka niya. Agad na namula ang mga mata ko dahil sa mga salitang iyon. Oo, napakatalino ng aking ama. Paano niya hindi napansin ang kalokohan ni Lilan? Nagtitimpi lang siya sa lahat ng oras na ito para mabigyan ako ng kompletong tahanan, hanggang sa masuri siyang may sakit na nakamamatay at nalaman niyang kaunti na lang ang natitira niyang oras. Pagkatapos ay inihanda niya ang daan para maka-address ako. Sa aking nakaraang buhay, masyado akong hanggal, sinira ko gamit ang sarili kong mga kamay ang huling pag-ibig ng aking ama. Sa buhay na ito, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Pinili ko ang 2 bilyon. Sa huli, kinaladkad si Lilan palayo ng kanyang mga kamag-anak. Ang makamandag na tingin na ibinigay niya sa akin habang paalis siya ay nakaukit sa aking puso magpakailanman, ngunit wala akong pakialam. Mula sa sandaling gumawa ako ng aking desisyon, naputol ang ugnayan ng aking ama bilang ina. Ang natitira na lang ay puot. Ang abogado na si Zo ang naging bagong tagapag-alaga ko. Siya ay isang matuwid at mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos ng libing ng aking ama, dinala ako ng abogado na si Zo upang tumira sa kanyang bahay. Ipinakita niya sa akin ang isang mahabang listahan ng mga pamumuhunan, lahat ng mga proyektong napag-usapan ng aking ama sa kanya, ngunit dumiretso ako sa huling pahina. Tio Zo, ibenta mo lahat ng nasa harap mo. Nagulat si abogado Zo at sinabing, Sayawa, lahat ng ito ay mga nangungunang stock, maingat na pinili ng iyong ama, napakatatag. Umiling ako at sinabing, napakabagal. Itinuro ko ang listahan, at hinawakan ang ilang mahahalagang pangalan. Ipuhunan mo ang lahat ng pera sa mga kumpanyang ito. Naguguluhan si abogado Zo, at sinabing, Tencent, Alibaba. Anong mga kumpanya ang mga iyon?
Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa mga iyon. Shaoy, ang pamumuhunan ay hindi isang laro. Tio Zhou, nagtitiwala ka ba sa aking ama? Tumayo siya roon ng ilang sandali, pagkatapos, syempre. At tumango siya. Kung gayon, magtiwala ka rin sa akin sa pagkakataong ito. Sinabi ito sa akin ng aking ama sa isang panaginip. Ang tanging magagawa ko lang ay ang matamlay na dahilan. Ngunit tumingin si Abogado Zhou sa aking mga matang napakatahimik na hindi parang sa isang 10 taong gulang. Siya, na parang naantig ng isang bugzo ng damdamin, ay tumango. Ang hindi niya alam ay ang mga pangalang itinuro ko ay yayanigan ang buong mundo sa susunod na dekada, magiging pinakamalaking higanteng komersyal, at ako ang magiging pinakamahiwagang shareholder sa likod nila. Matapos gawin ang lahat ng mga kaayusang ito, tuluyan akong nag-relax at nagtakda ng isang bagong layunin sa buhay, ang mag-relax. Oo, magpahinga lang. Sa aking nakaraang buhay, nagtrabaho ako ng husto. Sa buhay na ito, gusto kong mamuhay ng komportable. Hiniling ko kay Lawyer Zhou na ihanap ako ng pinakamagandang paaralan. Privado, hindi para sa pag-aaral ng mabuti, kundi para lamang sa magandang kapaligiran at masarap na pagkain sa cafeteria. Nagsimula akong mag-ehersisyo, hindi para sa ibang dahilan kundi para magkaroon ng malinaw na abs at figure ng sirena sa hinaharap. Para manamit ng maayos, sinimulan kong pag-aralan ang 8 magagandang lutuin ng China at matutong gumawa ng sarili kong alak. Hindi para maging chef, kundi para masiyahan ang sarili kong mga pagnanasa. Iniwan ko ang lahat ng problema sa kamay ng abogadong si Zhou at pagkatapos ay sa kamay ng propesyonal na pangkat na tinipon niya para sa akin. Ang pinuno ay nagngangalang Laugo, isang elitista sa Wall Street na kinuha ko sa 3 beses ng kanyang sweldo. Isa lang ang kondisyon ko para sa kanya, huwag mo akong abalahin. Lutasin mo ang mga problema ng mag-isa, at kung hindi mo kaya, hayaan mong malugi ang kumpanya. Tiningnan ako ni Laugo noon na parang nakatingin sa hanggal na anak ng isang gastador na may-ari ng lupa, ngunit tapat niyang tinupad ang aking mga utos. Kaya naging boss ang buhay ko, triple na naman ang stock ni Tencent. Kumita kami ng 50 bilyon. Alam ko, huwag mo akong abalahin. Nagsasaliksik ako kung paano patatalbagan si Buddha sa pader. Boss, malapit nang mag-public ang Alibaba. Tinatayang lalampas sa 1 bilyon ang halaga ng ating mga unang shares. Alam ko na. Subukan mo itong bagong batch ng yellow wine na ginawa ko, boss. Iyong lupang binili mo ng random noong nakaraan, plano ng gobyerno na gawing Central Business District ng bagong zone. Tumaas ng 100 beses ang halaga nito. Unti-unting nasasanay si Laugo sa aking catamaran at sinimulan pang ang alisin ang maliliit na transaksyon na nagkakahalaga ng bilyong dolyar na hindi naman mahalaga, at patuloy akong hamihiga ng hamihiga. Ang aking kayamanan ay lumago ng hindi mapigilan, ngunit ako ay naging manhid sa mga numero. Ang tanging interesado ko lang ay gawing mas komportable ang aking buhay. Naging isang misteryosong alamat ako sa mga bilyonaryo. Walang nakakaalam kung sino ako. Ang tanging alam ko lang ay mayroong isang misteryosong si Mr. Nin, na kasing yaman ng isang bansa, ngunit hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha. Pagkatapos, nang ako ay mag-18 taong gulang, isang babae ang lumitaw na sumire sa aking mapayapa at tamad na buhay. Si Xiao Banquin, ang aking dating kasintahan. Ang pakikipagtipan sa pagitan namin ni Xiao Banquin ay isang pambata na inayos ng aking lolo. Pagkamatay ng aking ama, hamina ang aming pamilya, at wala nang muling nabanggit ang kasal na ito. Ngunit walang nag-isip na ang manang iniwan ng aking ama pagkalipas ng 10 taon ay magiging isang malawak na imperyo ng negosyo. Bagamat nanatili akong tahimik, ang muling pagkabuhay ng aking pamilya ay kalaunan ay nakakuha ng atensyon ng pamilyang Xiao. Kaya, noong aking ika-18 kaarawan, ang patriyarkang Xiao, kasama ang kanyang minamahal na apo, ay personal akong binisita, tila upang tuparin ang isang matagal ng pangako. Nakilala ko si Xiao Banqing sa unang pagkakataon sa sala ng bahay ng abogadong si Zhou. Nagsuot siya ng eleganteng puting skirt suit, ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakaban. Ang kanyang makeup ay banayad at pino. Maganda, oo, ngunit tulad ng isang unicorn, naglalabas siya ng isang malamig na aura na nagtataboy sa lahat. Siya ang estereotipikong negosyante, na pinalaki upang maging tagapagmana ng angkan. Makatuwiran, makapangyarihan, at malamig. Sinasabing sa edad na 20, nakakuha na siya ng 2 doctorate.
Sa edad na 22, hawak niya ang negosyo ng pamilya gamit ang kamay na bakal, na nagbibigay ng respeto kahit sa mga pinakatusong tao sa mundo ng negosyo. Ang mundo niya ay binubuo lamang ng negosyo, interes, at datos. Itinuring niya ang mga damdamin bilang pinakawalang kwentang kahinaan. Ikaw ba si Ninji? Umupo siya sa tapat ko, nakakrus ang mga binti, sinusuri ako ng kanyang tingin mula ulo hanggang paa na may halatang pagsusuri at paghamak. Kagagaling ko lang sa gym. Nakasuot ako ng maluwag na sweatpants, at basa pa rin ng pawis ang buhok ko. Tamad akong sumagot, nakasandal sa sofa, pumitas ng mansanas, at kumagat. Malinaw na naiinis siya sa aking saloobin. Bahagyang kumunot ang noo niya. Nabalitaan kong tumigil ka na sa pag-aaral pagkatapos ng high school. Nakakapagod ang pag-aaral, kaya ano ang gagawin mo ngayon? Mag-ehersisyo, magluto, gumawa ng alak, magsaliksik kung paano maging mas komportable sa paghiga, tapat kong sabi. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Xiao Banqin. Kaya isa kang tamad at walang trabahong parasito. Nakikita mo ba iyon ng ganoon? Nagkibit balikat ako nang walang pakialam. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya, mas matinding paghamak ang nasa kanyang mga mata. Nangi, maging malinaw tayo. Ang pakikipagtipan na ito ay isang biro lamang ng ating mga lolo't lola. Hindi ito dapat seryosohin. Ang asawa ni Xiao Banqing ay dapat na isang malakas na lalaki na kayang makipagsabayan sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko siya ng may interes. Kung gayon, gusto kong ikaw mismo ang pumunta at kausapin ang aking lolo at kanselahin ang pakikipagtipan na ito, sabi niya sa isang nag-uutos na tono. Bilang kabayaran, maaari kitang bigyan ng pera o bigyan ka ng isang tahimik na posisyon sa aming kumpanya. Muntik ko nang mailuwa ang aking mansanas. Pera at isang posisyon. Alam ba niya na ang Xiao Group na ipinagmamalaki niya ay hindi man lang isang bahagi ng aking mga ari-arian? Ang makita siyang napakayabang. Bigla akong naging nakakatawa. Sa aking nakaraang buhay, wala akong karapatang makita siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakaupo siya sa tapat ko, inalok ako ng kabayaran na parang kawang gawa. Pinunasan ko ang aking bibig at ngumiti, na sinasabing, sige. Natigilan si Xiao Banqin, parang hindi niya inaasahan na tatanggapin ko ito ng ganito kabilis. Anong kabayaran ang gusto mo? Bumalik sa nagyayelong anyo ang ekspresyon niya. Hindi ko gusto ng pera, o posisyon, sabi ko, sabay tayo at paglalakad papalapit sa kanya, yumuko malapit sa kanyang tainga. Likas sa kanya ang pag-atras, pero nanatili ang kanyang katawan na matigas. Naamoy ko ang kanyang malamig at masangsang na pabango. Hininaan ko ang boses ko sa lakas na tanging siya lang ang makakarinig. Gusto kong ikaw mismo ang pumunta at sabihin sa lolo mo na hindi ka karapat-dapat sa akin, Ninji. Nanginag ng husto ang mga mata ni Xiao Banqin. Malamang ay hindi pa niya narinig ang ganitong mayabang na salita sa buong buhay niya. Malakas siyang nagpumilit, tumayo, namumula ang mukha sa galit. Nangi, huwag kang maging walang utang na loob. Hindi mo ba alam kung ano ang mabuti para sa iyo? Ang respeto ay pinaghirapan, hindi ibinibigay. Bumalik ako sa sofa, pinagkrus ang aking mga binti. Miss Xiao, ikaw ang unang tumingin sa akin ng mababa. Hindi ba? Tumingin siya sa akin. Isang katulad mo. Bukod sa pagiging mapalad na ipinanganak, ano pa ang magagawa mo? Maghapong magtanim na walang ginagawa. Ano ang pagkakaiba mo sa isang parasito? Ang pagkakaiba ay gusto ko ito. Inilahad ko ang aking mga kamay. Ako ang nagpapasya sa sarili kong buhay, hindi tulad ng ilang mga taong nabubuhay na parang mga tiyak na makina, kinakalkula kahit ang kanilang kagalakan at kalungkutan. Ang aking mga salita ay malinaw na tumama sa aking nerbiyos. Namutla ang kanyang mukha ng ilang lilim, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga sumusunod sa magkaibang landas ay hindi maaaring magbahagi ng mga layunin. Kakanselahin ko na ang pakikipagtipan. Mula ngayon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Dahil doon, tumalikod siya at umalis ng hindi lumilingon. Ang kanyang mapagmataas na likod ay parang sa isang puting sin, na, kahit natalo, ay hindi nagpapahiya sa sarili. Lumabas ng opisina si Attorney Zhou. Taglay ang nag-aalalang ekspresyon, nagtanong si Xiao Yi, hindi ka ba medyo mapusok? Malaki ang kapangyarihan ng pamilya Xiao sa kabisera. Sumagot si Tio Zhou, huwag kang mag-alala. Gusto niyang putulin ang engagement niya mismo. Hindi ako ang nagtulak sa kanya palabas. Isa pa,
Anong kinabukasan ang maaaring maranasan ng isang taong hindi man lang makapagdesisyon sa sarili nilang kasal? Tumingin ako sa direksyon kung saan nawala si Xiao Banking, ang mga mata ko ay walang emosyon. Sa dati kong buhay, siya ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Hindi man lang siya karapat-dapat sa aking titig. Sa buhay na ito, sa harap ng aking mga mata, isa lamang siyang kawawang kaluluwa na nakulong ng kanyang pamilya. Naghintay ako kung anong uri ng malungkot na ekspresyon ang gagawin niya. Tiyak na nakakatawa ito. Hindi nagtagal ay hamupa ang iskandalo ng engagement. Tinupad ni Xiao Banking ang kanyang pangako. Sa loob ng ilang araw, opisyal na inanunsyo ng pamilya Xiao ang pagwawakas ng engagement. Tuwang-tuwa ako sa katahimikan, ipinagpatuloy ko ang aking tamad na buhay. Araw-araw pa rin akong tumatawag sa tawag ni Old Gu. Habang iniuulat ko kung gaano karaming maliliit na target ang napanalunan ko, ang aking personal na kayamanan ay lumaki sa isang nakakatakot na bilang na hindi ko na kinakalkula, ngunit patuloy akong nagsusuot ng mga tracksuit na nagkakahalaga ng 10-10 yuan at nagmamaneho ng isang ordinaryong kotse, pabalik-balik sa pagitan ng gym at palengke, hanggang isang araw, sa isang pastry shop na malapit ng magsara, nakatagpo ako ng isang anghel. Isa itong tindahan sa dulo ng isang eskinita sa lumang bayan. Maliit ang lugar, pinalamutian ng luma at tradisyonal na mga panghimagas na Tsino na halos nakalimutan na. Isang sulat kamay na karatula na gawa sa kahoy sa pasukan ang pumukaw sa aking atensyon. Espesyal ngayon, pinasingawang cake na harina ng bigas na may osmanthus at caramelized sugar. Ito ang panghimagas na gustong-gusto gawin ng aking ama noong bata pa ako. Itinulak ko ang pinto at pumasok sa loob. Malinaw na tumunog ang mga wind chime. Isang batang babae na nakasuot ng maputlang berdeng damit ang lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mahabang buhok ay umabot sa kanyang baywang, wala siyang make-up, at bahagyang nagulat siya. Ang pagkakita sa kanya ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Kakaibang pakiramdam iyon. Hindi siya agresibong kagandahan tulad ni Xiao Banking. Para siyang isang kristal na malinaw na bukal, puro at simple, at ang pagtingin sa kanya ay nagdulot ng kapayapaan. Mayroon ka pa bang cake na harina ng bigas na may mantas? Tanong ko. Medyo paos ang boses ko. Natigilan sandali ang dalaga, pagkatapos ay nagbigay ng isang matamis na ngiti, parang simoy ng tagsibol na humahaplos sa isang lawa, na lumilikha ng mga alon. Oo, maupo ka muna. Kukunin ko na ngayon. Ang kanyang boses ay kaaya-aya, malumanay, at matamis din. Naupo ako sa isang mesa sa tabi ng bintana. Di nagtagal ay nagdala siya ng isang plato ng mga maselang cake at inilagay ito sa harap ko. Ang mga cake ay hugis maliliit na bulaklak ng plum, pinalamutian ng malakristal na caramelized mantas, na naglalabas ng matamis at nakakaakit na aroma. Kumuha ako ng isa at isinubo ito sa aking bibig. Ang lasa nito ay katulad ng dati kong ginagawa. Isang init ang bumukal sa aking puso, at nabasa ang aking mga mata. Kumusta? Masarap naman. Umupo ang batang babae sa tapat ko, nakapatong ang baba sa mga kamay, at nakatingin sa akin ng may pag-asam. Napakasarap, same time kong puri. Katulad ng sa tatay ko ang lasa. Talaga. Naningkit ang kanyang mga mata. Ipinasa sa akin ng lola ko ang panghimagas na ito. Sabi niya, halos walang nakakaalam kung paano ito lutuin ngayon. Siguradong kahangahangang tao ang lola mo. Buong pagmamalaki niyang ibinuka ang kanyang maliit na dibdib. Siyempre naman, ang pangalan ko ay Senetyo, at akin ang tindahang ito. At ikaw, ang pangalan ko ay Nangi. Nagkwentuhan kami na parang mga matandang magkaibigan. Doon ko nalaman na nagmula siya sa isang pamilyang may tradisyon sa pagluluto. Ang kanyang ninuno ay isang imperial na chef. Mula pagkabata, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa mga tradisyonal na sining na ito. Ayaw niya sa schedule ng alas 9:50 ng malalaking kumpanya, kaya nagbukas siya ng sarili niyang maliit na tindahan para lang ibahagi ang mga magagandang lasa na ito. Nakakagulat na katulad ng sa akin ang kanyang mga pinahahalagahan. Pareho kaming nasisiyahan sa isang tahimik na buhay at halos matigas ang ulong pagmamahal sa tradisyonal na kultura. Nang hapong iyon, nagtagal ako sa maliit na tindahan ng pastry na iyon, nakikipag-usap sa kanya ng matagal. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa mga frame ng bintana, na nagpapaligid sa kanya sa isang ginintoang halo. Nakatitig ako sa kanyang kumikinang na mga mata habang nagsasalita siya, at sa kanyang kaibig-ibig at walang malay na mga ngiti. May kung anong bagay sa aking puso ang tila na puno.
Bigla kong naramdaman na ang aking puso, na tumanda at tumigas dahil sa Renaissance, ay nagsimulang lumambot muli. Mula sa araw na iyon, ang tindahan ng pastry ni Senyo Ucho ang naging bagong kanlungan ko. Pumupunta ako araw-araw ng walang palya, minsan ay para subukan ang isang bagong panghimagas na kanyang nilikha, minsan para sa isang tasa ng tsaa na kanyang inihanda. Madalas, nakaupo lang ako roon, tahimik na pinapanood ang kanyang trabaho. Siya ay napakaabala. Siya mismo ang humahawak sa lahat. Paghahanda ng mga sangkap, pagbibake, paglilingkod sa mga customer, paglilinis, siya mismo ang gumagawa ng lahat, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo, palaging may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Sinimulan ko siyang tulungan. Noong una, ako ang naghuhugas ng mga pinggan, pagkatapos ay nagbabalat ng mga gulay, at kalaunan. Pinapasok pa niya ako sa kanyang kusina para panoorin siyang gumawa ng mga panghimagas. Hindi kalakihan ang kusina niya, pero maayos naman ito, at maayos ang pagkakaayos ng lahat ng kagamitan. Kapag nagtatrabaho siya, nakapokus siya, parang isang street artist na pinagmamasdan ang kanyang mga maselang kamay na binabago ang mga ordinaryong sangkap. Inilapag ko ang sako ng bigas, tumalikod, at sadyang pinalaki ang aking dibdib. Gusto mo bang subukan at tingnan kung ano ang pakiramdam? Akala ko mamumula siya at tatakbo palayo, pero inabot niya pa rin. Malamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Taglay ang mahina at matamis na amoy ng malagkit na bigas, marahang idiniin niya ang isang matigas na sensasyon sa tupi ng aking tiyan. Parang nakatuklas siya ng isang bagong mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na nadurog ang aking katawan. Isang nag-aalab na agos ang damaloy mula sa aking tiyan patungo sa aking ulo. Dalawang buhay na ang nabuhay ko, at sa unang pagkakataon, isang babae ang pumukaw sa akin ng ganito. Nang makita ang kanyang inosente at mausisa na ekspresyon, hindi ko alam kung tatawa o iiyak. Hinawakan ko ang kanyang maliit at pilyong kamay. Napakalambot ng kanyang kamay, na parang walang buto. Hininaan ko ang aking boses at lumapit sa kanyang tainga. Agad na namula ang mukha niya, parang hinog na mansanas, at mabilis niyang hinayla ang kamay niya palayo. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng kusina. Pinanood ko siyang tumakbo pabalik at hindi ko mapigil ang matawa. Tunay na kaibig-ibig ang babaeng ito. Unti-unting uminit ang aming relasyon sa mga ordinaryong araw na iyon. Marami kaming pagkakatulad, mula sa pagkain hanggang sa paggawa ng alak, mula sa kangko opera hanggang sa cooking. Natuklasan kong parang kayamanan siya. Palagi niya akong dinadalhan ng mga bagong sorpresa. Marunong siyang tumugtog ng guzan, marunong siyang magpinta gamit ang tinte ng chino, at tumugtog pa siya ng piano. Para siyang isang ginang mula pa noong unang panahon. Nagpapakita siya ng klasikong alindog sa bawat butas ng kanyang balat. Sa piling niya, pakiramdam ko ay bumagal ang buong mundo, nagiging kalmado at maganda. Ang puso ko, na gusto na lang humiga, ay nagsimulang kumabog. Nagsimula akong sabik na makita siya araw-araw, naghihintay sa kanyang ngiti, naghihintay na makipagtalo sa kanya, naghihintay sa mga maliliit niyang kilos na hindi niya sinasadya. Naisip ko pa nga na kung kasama ko siya araw-araw sa hinaharap, hindi naman siguro ganoon kasama. Binigyan ko ang kanyang tindahan ng dessert ng espesyal na pangalan, My Imperial Kitchen, at binigyan niya ako ng palayaw. Sinabi niya na wala akong ginawa kundi ang sumingil ng upa, na itinago ko raw ang lahat ng pinakamasasarap na panghimagas na ginawa niya. Alam kong sa pagitan namin, ang manipis na balat na lang ang natitira para masira, at ang some-iron nito ay isang aksidente. Nang araw na iyon, isang mayamang lalaki na nakasakay sa isang sports car ang dumating sa tindahan at agad na napansin si Senyo Uchu. Dahil sa kanyang mamantikang anyo at walang kabuluhang mga salita, gusto niyang bilhin ang buong tindahan para makasama niya si Senyo Uchu. Siyempre, tumanggi siya. Ang batang mayaman, galit at nahihiya, ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa tindahan, na nakabasag ng maraming bagay. Nasa kusina ako at nag-aaral ng isang bagong recipe. Nang marinig ang kaguluhan, nagmadali akong lumabas. Nakita ko ang tindahan na ganap na magulo at ang mapatla at takot na mukha ni Senyo Uchu. Umulan ng hindi mapigil ang galit sa loob ko. Sa dalawang buhay ko, hindi pa ako ganito kagalit. Tumayo ako sa harap ni Senyo at malamig na tinitigan ang batang mayaman. Umalis ka rito. Sino ka para makialam sa mga gawain ko? Itinuro ako ng batang mayaman gamit ang isang mayabang na daliri. Hindi ako nagsalita,
Kinuha ko lang ang aking cellphone at tinawagan si Matandang Gu. Matandang Gu, hanapin mo ako ng numero ng plaka sa loob ng 5 minuto. Paalisin mo siya, ang kanyang kumpanya, at ang kumpanya ng kanyang pamilya sa kabisera. Natigilan sandali ang anak ng batang mayaman, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Mamamatay na ako sa kakatawa. Sa tingin mo ba ay nasa isang pelikula ka kung saan maaari mong mawala ang aking pamilya sa loob ng 5 minuto? Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Tiningnan ko siya ng mahinahon, na parang nakatingin ako sa isang patay na katawan. Wala pang 3 minuto, tumunog ang telepono ng mayamang bata. Sinagot niya ito, at agad na tumigil ang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Anong sinasabi mo? Naka-freeze ang mga account ng kumpanya. Lahat ng kolaborasyon ay nakansela. Paano ito nangyari? Sino? Sino ang nasaktan natin? Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Sa wakas, napaluhod siya ng malakas, at natanggal ang telepono mula sa kanyang pagkakahawak. Inangat niya ang kanyang ulo, tinitigan ako na parang isa akong halimaw, nanginginig ang kanyang mga labi, hindi makapagsalita. Maaari ka nang umalis, walang pakialam kung sabi. Kinaladkad niya ang kanyang sarili palabas nang hindi man lang kinukuha ang kanyang magarbong sports car. Bumalik sa katahimikan ang tindahan. Tumingin sa akin si Senyo Uchu. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagkagulat at kaunting paghanga. Ikaw. Humarap ako sa kanya at marahang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Huwag kang matakot. Nandito ako. Dahil doon, nang hindi hinihintay ang kanyang reaksyon, yumuko ako at hinalikan ang kanyang malamig na mga labi. Ang mga labi ni Senechu ay kasing lambot ng aking inaakala, na may matamis na amoy ng candy na osmanthus. Noong una, nanigas siya na parang gulat na USA, pagkatapos ay dahan-daang kumalma at tumugon ng alanganin. Napakagaan at mababaw ng halik na ito, ngunit parang isang electric shock sa puso ko. Maya-maya, nag-aatubili akong bumitaw. Yumuko siya, ang pula ng mukha niya na parang magdurugo. Hindi ka ba tatangkain na tumingin sa akin, Senyu? Inangat ko ang mukha niya, pinaharap ko siya sa akin, at seryosong nagtanong, gusto mo bang maging girlfriend ko? Kinagat niya ang labi niya. Kumilos ang mahahabang pilikmata niya na parang pakpak ng paru-paro. Pagkatapos ng mahabang paghinto, mahinang, manam, lang ang pinakawalan niya, parang ugong ng lamok. Ngumiti ako na parang tanga at niyakap siya ng mahigpit, pakiramdam ko nasa kamay ko na ang buong mundo matapos maranasan ang dalawang buhay sa unang pagkakataon. Ano ang excitement? Ano ang kaligayahan? Tanong niya, mahina ang boses. Nakakatakot ka pala kanina lang. Tinakot kita sa isang tawag lang. Maaari mong ibagsak ang isang kumpanya. Nangi, sino ka ba talaga? Tiningnan ko siya gamit ang malinaw at inosenteng mga mata niya. Alam kong hindi ko na ito mate at tago sa kanya. Sinabi ko na sa iyo. Isa akong mayamang may-ari ng lupa na namumuhay ng relax. Hinawakan ko ang ilong niya, pero malaki ang lupang pagmamay-ari ko. Piling-pili kong ikinwento sa kanya ang kwento ko, syempre, nang hindi binabanggit ang sikreto ng aking renaissance. Sinabi ko lang na malaking mana ang iniwan sa akin ng aking ama, at gamit ang perang iyon, nakapag-invest ako at kumita ng kaunting pera. Kumurap si Senyo Uchu. Kaunting pera na kayang magpabangkarote ng isang kumpanya sa loob ng 5 minuto. Gaano kaliit ang perang iyon? Nag-isip ako sandali at sinabi sa kanya sa paraang maiintindihan niya. Malamang ay makakabili ito ng 10,000 ng iyong dessert shop. Huminga si Senyo Uchu ng malamig na hangin, nagbilang gamit ang kanyang mga daliri ng ilang sandali, at pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pagkamangha. Tumango ako. Nanatili siyang tahimik. Medyo hindi mapakali ang aking puso. Natatakot ako na ang malaking pagkakaiba sa kayamanan sa pagitan namin ay magpapabagsak sa kanya. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng mahabang katahimikan, bigla niyang iaangat ang kanyang ulo at titingnan ako ng seryoso. Ninin, makinig kang mabuti. Manam, mula ngayon, ang iyong pera ay pera ko at ang aking pera ay pera ko pa rin. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Binuhat ko siya at pinaikot-ikot ng ilang beses. Sige, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo, ang manager ko sa Yusanfen. Nahihilo siya dahil sa pag-ikot ko. Ang tanging nagawa niya lang ay yakapin ang leeg ko at tumawa ng malapilak. Alam kong hindi ako pumili ng maling tao. Mahal ko si Senyo bilang isang tao, hindi ang aura ng kayamanan na dala niya.
Simula nang makasama ko si Senador Yucho, naging makulay ang aking relax na buhay. Magkasama kaming nagre-research ng mga bagong panghimagas, magkasama kaming nag-ferment ng mga bagong alak. Dinadala niya ako sa palengke sa umaga, mainit na nakikipagtalo sa mga nagtitinda para sa 1 sentimo. Dinadala ko rin siya kumain sa mga 3 Michelin-starred na restaurant para matikman niya ang mga pagkain mula sa buong mundo. Mahilig siyang hawakan ang aking mga abs. Sabi niya masarap daw ang pakiramdam, parang washboard. Mahilig akong halikan ang kanyang Adam's apple at makitang mamula ang kanyang mga pisngi sa tuwa, tulad ng lahat ng magkasintahang nagmamahalan. Matamis na gabi. Old Gu. Tungkol dito, halos araw-araw daw siyang namamatay dahil sa pagkain ng aso. Boss, ito ang kaso ng pagkuha ng grupo. Kailangan ni Juan Yu ng lagda mo. Hayaan mo na. Una, gagawa ako ng yuchu ng steamed pear na may syrup. Boss, ito ang imbitasyon sa European Royal Dinner. Kanselahin mo na. Sasamahan ko si Yuchu para manood ng bagong pelikula. Boss, gusto ni Pangulong Xiao Xiao ng grupo na humiling ng isang pagpupulong para pag-usapan ang kooperasyon. Nang banggitin ni Old Go si Pangulong Xiao, tumingin siya sa akin ng may pag-iingat. Tumigil sandali ang kamay ko. Ang pangalang Xiao Banking. Matagal ko nang hindi naririnig ito. Walang pakialam kung tanong, ano ang kailangan mo sa akin? Paliwanag ni Old Gu. Ang Xiao Group ay nakakaranas ng mga problema sa daloy ng pera kamakailan at agarang nangangailangan ng malaking puhunan. Nabalitaan nila na kami, si Jiffen Fenson, ay nais humingi ng kooperasyon. Ang Jiffen Fenson ang kumpanya ng pamumuhunan na hiniling ko kay Old Gu na itatag. Ito rin ang pinakamaliit na sulok ng aking malawak na imperyo ng negosyo. Ngunit kahit ang maliit na sulok na ito ay isang higanti sa Xiao Group, isang bagay na dapat nilang handgun. Tunay na umiikot ang mga gulong ng kapalaran. Ang malamig na chairwoman na dating nakahihigit sa lahat at nagsasabing hindi ako karapat-dapat sa kanya, ngayon ay nagmamakaawa sa akin para sa isang puhunan. Umikot ang aking mga labi. Sabi ko, kung gusto mong makipag-usap, pumunta ka ng personal sa aking Imperial Kitchen. Ang Imperial Kitchen ay ang tindahan ng panghimagas ni Yuchu. Nagulat si Old Gu. Hayaan mong dalhin niya ang kanyang panukala at tingnan natin ang kanyang katapatan. Gusto kong makita ang reaksyon ni Zhao Vanan kapag nakita niya akong kasama si Senecho at napagtanto na ang walang kwentang taong dati niyang kinamumuhian ay isa na ngayong dapat niyang handgun. Napakagandang ekspresyon siguro niyan. Talagang inaabangan ko ang pagdating ni Xiao Banking. Nasa likod ako ng kusina at gumagawa ng paboritong crab buns ni Senyo. Nakasuot ako ng puting chef's jacket na may nakatali na apron, ang mga kamay ko ay nababalutan pa ng harina. Parang kuting si Seni Uchu. Nakapulupot siya sa baywang ko mula sa likuran, nakapatong ang baba niya sa balikat ko habang kinakain niya ang kaunting alimango na kaka-steam ko lang, habang inuutusan ako. Hindi maganda ang lukot na ito. Hilahin mo. Nako, kailangan lang nilang magkita. Kalokohan. Halos hindi ito katanggap-tanggap. Pumapayag ang manager. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya at paminsan-minsan ay iniikot ko ang ulo ko para halikan ang pisngi niya. Puno ng aroma ng pagkain at ng matamis na hangin sa pagitan namin ang kusina. Doon itinulak ni Zhao Bankin ang pinto at pumasok. Ngayon ay nakasuot siya ng itim na business suit, maayos pa rin ang ayos ng buhok, kitang-kita sa mukha ang pagod at pagkabalisa, ngunit nagawa pa rin niyang mapanatili ang nagyayelong kilos ng direktor nang makita niya ang eksena sa harap niya. Labis siyang natakot. Hindi niya kailanman inakalang ang maalamat at misteryosong makapangyarihang may-ari ng Yian Sunfen ay ang walang kwentang taong kinamumuhian niya noon. Mas lalong hindi niya maisip na ang walang kwentang taong ito, na sa sandaling iyon ay nakasuot ng apron sa likurang kusina ng isang maliit na tindahan ng dessert, ay personal na nagluluto para sa isang babae, at ang babaeng iyon, na may teritorial na anyo, ay niyakap siya ng mahigpit. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Bankin. Sa kanyang karaniwang malamig at makatuwirang mga mata ay lumitaw ang pagkabigla, pagkalito, at isang bahid ng kahihiyan na hindi niya napansin. Direktor Xiao, dumating na siya. Parang halos hindi ko siya nakita, pinatuyo ko ang aking mga kamay, hinubad ang aking apron, at binati siya ng walang pakialam. Sumilip din si Senechu sa kanyang maliit na ulo mula sa likuran ko, pinagmamasdan si Xiao Banking ng may pagtataka, at pagkatapos ay tinanong ako sa mahinang boses, Nini, sino siya? Mukhang seryoso siya,
parang isang taong pumupunta para mamaalamos. Ngumiti ako at kinurot ang kanyang ilong. Hindi napigilan ni Senacho ang pagtawa. Ang mukha ni Xiao Banking ay nagiba mula puti patungong berde at mula berde patungong pula sa isang iba't ibang palabas. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng malalim sa kanyang mga palad. Bumulong siya ng ilang salita. Ninji, huwag kang samobra. Samobra. Tinaasan ko ang isang kilay. Direktor Xiao, kung tama ang pagkakatanda ko, ikaw ang nagsabing wala tayong kinalaman sa isa't isa. Ngayon ay hinahanap mo ako ng kusa. Kung hindi para mamaalamos, para saan? Hinawakan ko si Senacho sa kamay at inakay siya papunta sa isang mesa sa labas, inilapag ang isang umuusok na basket ng mga tinapay sa harap niya. Subukan mo itong sariwa. Pagkatapos, dahan-dahan, tumingin ako kay Xiao Banking at sinenyasan na parang nag-aanyaya. Direktor Xiao, maupo ka. Anong problema? Magsalita ka. Magaan at walang pakialam ang aking saloobin, na parang binabaliwala ko ang isang taong walang kwenta. Hindi ito katulad ng negosasyong pangnegosyo na kanyang naiisip. Walang tensyon o matalas na palitan ng salita, tanging labis at lubos na pagiging superior. Huminga ng malalim si Xiao Bankin, pinilit ang sarili na kumalma. Hinayla niya ang kanyang upuan, umupo sa tapat ko, kumuha ng isang makapal na file mula sa kanyang bag, at itinulak ito papunta sa akin. Mr. Nin, ito ang plano ng Xiao Group para sa susunod na 5 taon at ang financing scheme ngayon. Itinaas ko ang aking kamay para putulin siya. Direktor Xiao, mukhang may mali kang naintindihan. Ano, ngayon ay nagmamakaawa ka sa akin? Hindi, nagmamakaawa ako sa iyo. Samandal ako sa aking upuan at dahan-daang sinabi, hindi ako interesado sa plano mo. Gusto ko lang magtanong sa iyo. Itinuro ko si Senacho sa tabi ko. At saka sa aking sarili. Sa tingin mo ba ay magiging maayos kaming magtulungan? Nanginag ng husto ang katawan ni Xiao Bankin. Sumulyap siya sa akin, pagkatapos ay kay Senyo Ucho, na kumakain ng tinapay ng may masayang ekspresyon. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita. Isang magandang tugma. Ang tanong na ito, na parang isang matalas na kutsilyo, ay tumusok sa kanyang mapagmataas na puso. Ang lalaking nasa harap niya ay gwapo at mayaman, may napakalaking kapangyarihan, ngunit handa siyang personal na magluto para sa isang ordinaryong babae. Ang lamang sa kanyang mga mata ay isang kahinahunan na hindi niya pa nasaksihan. At ang babaeng ito, kahit simpleng nakadamit, ay nagtataglay ng isang nagliliwanag ng ngiti at malinaw na titig. Ipinakita niya ang kaligayahan ng pagiging nababalot ng pag-ibig. Sa pagkakaupo, nabuo nila ang isang larawan ng mapayapang mga panahon. Siya mismo, na nakatayo sa harap niya na may tono ng kabaitan, ay nagsabi sa kanya na iwanan ang kanyang mundo. At ngayon ay nagbago ang mga pangyayari. Isang malalim na kabalintunaan at panghihinayang. Parang alon, nilulunod siya ng kanyang pagmamataas at katinoan. Sa sandaling iyon, nabasag ang mga ito. Dahil sa kahirapan, ibinuka niya ang kanyang bibig, paos ang kanyang boses. Hindi ito parang sarili niya. Sila ay isang mabuting mag-asawa. Oo, napangiti ako, pero naaalala ko na may nagsabi noon, wala akong silbi, isang parasito. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Nawala ang huling bakas ng kulay sa mukha ni Xiao Bankin. Alam kong pinapahiya ko siya. Inulit ko ang sarili niyang mga salita ng eksakto tulad ng sinabi niya. Inaamin kong bulag ako noon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na parang iniipon ang lahat ng kanyang lakas. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, ngunit ang negosyo ay negosyo at ang mga personal na bagay ay personal. Ang kooperasyong ito ay tunay na mahalaga para sa grupo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Magmakaawa ka sa akin, putol ko. Miss Xiao, sa anong pagkakakilanlan ka nagmamakaawa sa akin? Bilang isang dating kasintahan o bilang isang talunan? Nakinig si Senyo Ucho nang walang naintindihan, ngunit sapat ang kanyang talino upang hindi makialam. Nagdagdag lamang siya ng pork bun sa aking plato at, gamit ang malakristal na mga mata, walang imak na ay nalalayan ako. Ang maliit na kilos na iyon ay ganap na winasak ang mga depensa ni Xiao Bankin. Nakita niya ang hindi masabi na pakikipagsabuatan sa pagitan namin. Ang pagiging malapit na iyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang bagay na hindi niya kailanman makakamit. Palagi niyang pinaniniwala ang hinahabol niya ang tugatog ng kanyang karera, ang kataas-taasang kapangyarihan.
Ngunit hanggang ngayon, hindi niya namalayan na noong siya ay nakatayo ng matangkad, sinusuri ang mga mortal, ang kanyang panloob na sarili ay puno ng kawalan at lamig. Nasakop niya ang buong mundo, ngunit nawala ang tanging taong makapagbibigay sa kanya ng init. Muling nagsalita si Ninji, ang kanyang boses ay nabasag sa mga hikbi. Nakikiusap ako sa iyo. Sige. Umiyak siya. Ang Xiao Vanan na iyon, na laging mayabang at nagyayelo, ay umiiyak. Damaloy ang mga luha sa kanyang maselang mukha at bumagsak sa planong ipinagmamalaki niya, na bumubuo ng isang mamasa-masang mantsa. Tahimik ko siyang pinagmasdan, walang kahit kaunting kasiyahan, kundi kawalang bahala. Sa aking nakaraang buhay, marahil ay natunaw na ako sa kanyang mga luha, ngunit hindi ngayon. Kinuha ko ang plano. Hindi ko man lang ito tiningnan, itinapon ko ito diretso sa basurahan sa tabi nito. Binibining Xiao, tumayo ako at tumingin sa kanya. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala akong interes na makuha ang isang kumpanyang malapit ng malugi. Ikaw ba ang may-ari ng kumpanyang ito, o ikaw? Dahil doon, tumigil ako sa pagtingin sa kanya. Hinawakan ko ang kamay ni Senyo at tumalikod para pumunta sa kusina. Sa likuran ko, narinig ko ang hindi mapigil ang paghikbi ni Xiao Bangking. Itinapon. Alam ko na mula sa araw na iyon, ang pagmamalaki ng babaeng ito ay dinurog ng aking mga kamay, at ito pa lamang ang simula. Umalis si Xiao Bangking na nalulungkot. Hindi ko na pinansin ang kanyang kapalaran, dahil isang mas nakasusuklam na tao ang naghahanap sa akin. Si Lilan, ang aking tunay na ina, hindi ko alam kung saan. Nalaman niya ang tungkol sa pastry shop ni Senyo Ucho at dumiretso sa pasukan. 10 taon na ang lumipas mula noong huli kaming nagkita. Tumanda na siya ng husto. Mahina rin ang pangangatawan. Ang babaeng iyon na mayroon pa ring kakaibang alindog. Ngayon, may mga kulubot na nakaukit sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang uban ay nababalutan ng mga murang damit pang merkado, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tuso at kalkulasyon. Sa isang sulyap, halata na hindi sila maayos ni Zone. Sa aking nakaraang buhay, nilustay nila ang pera ng aking ama, at si Zone ay nalulong sa pagsusugal. Mabilis nilang naubos ang buong kayamanan. Sa buhay na ito, kung wala ang pera ng aking ama, tiyak na mas lalo silang naghihirap. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit sa akin, sinusubukang yakapin ako tulad ng ginawa niya 10 taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagkadismaya, tumabi ako. Zawanan, anak ko, natagpuan na kita sa wakas. Sinimulan niya ang kanyang pag-iyak at paghagulgol. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo, malamig kong sabi. Kung hindi, magsisimula kang umiyak. Xiao Onin, paano mo nakakausap ang iyong ina ng ganyan? Alam ni nanay na galit ka pa rin sa akin. Pero noon, nagkaroon din ako ng sarili kong mga paghihirap. Dumaan kami ng Tio Zomo sa ilang napakahirap na taon. Naloko siya sa isang kasunduan sa negosyo, at ngayon ay malaki na ang utang namin. Wala na nga kaming sapat na makain. Xiao Onin, ngayong maayos na ang lahat para sa iyo, hindi mo basta-basta maaaring iwanan ang iyong ina. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, nagsimula siyang maawa sa sarili. Gumawa siya ng isang senadoryos na parang lumuhod at sumimangot. Lumabas si Senyo Ucho ng tindahan at, nang makita ang eksena, ay nalito. Nangi, sino siya? Isang taong walang kwenta. Inilagay ko si Senyo Ucho sa likuran ko. Ayokong madungisan siya ng maruming eksenang ito. Si Lilan Chio, habang nakaturo kay Senyo Ucho, ay nagsabi, isang taong walang kwenta. Ako ang kanyang ina, ang kanyang tunay na ina. At sino ka? Isang puta. Sinusubukan mong akitin ang anak ko para makuha ang pera natin, hindi ba? Namutla ang mukha ni Senyo Ucho. Lubusang dumilim ang aking ekspresyon. Nagsalita ako ng salita por salita sa isang malamig na boses. Uulitin ko, umalis ka na. Hindi ako aalis kahit saan. Nangi, kailangan mo akong bigyan ng pera ngayon. 1 milyon. Hindi, 10 milyon. Kung hindi mo ibibigay, mananatili ako rito magpakailanman. Isa pa, kakasuhan kita. Kakasuhan kita dahil sa pag-iwan mo sa sarili mong ina. Si Lilan ay nagsimulang gumawa ng eksena at maging marahas. Akala niya ay isa pa rin akong madaling manipulahin na puppet, na wala akong pakialam sa reputasyon. Mali ang opinyon ng lahat. Tiningnan ko ang pangit niyang mukha at biglang ngumiti. Sige,
Sabi ko, ayaw mo akong kasuhan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kinuha ko ang telepono ko at muling tinawagan si Laugo. Laugo, tulungan mo akong kontakan ang pinakamahusay na legal team sa kabisera at sa pinakamalalaking media outlet. Gusto kong magpa-press conference para makipag-ayos sa aking mahal na ina sa loob ng maraming taon. Natigilan si Lilan. Hindi niya inaasahan na lalampas pa ako sa pananakot niya. Nang ahas ka ba? Sabi niya. Ang tono ay matindi ngunit hindi sigurado. At sa tingin mo ba ay hindi ako nangangahas? Itinabi ko ang aking telepono at ngumiti ng sarkastiko. Lilan, tiyak na nakalimutan mo na ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Paano ako pumili noon? 10 taon na ang nakalilipas, kaya kitang isuko para sa pera, at sa loob ng 10 taon, kaya rin kitang sirain, para lang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ayaw mong umarte, bubuuan kita. Isang mas malaking entablado para umarte ka hanggat gusto mo. Ang aking tingin ay parang nakatingin sa isang bagay na walang buhay. Nakaramdam ng lamig si Lilan nang makita niya ako at sa wakas ay napagtanto niya na ang anak niyang ito ay hindi na isang taong kaya niyang kontrolin. Isa siyang demonyo, isang mas malamig, mas malupit na demonyo kaysa sa kanya, itinuro niya ako. Ikaw, nauutal niyang sabi. At sa huli, dahil hindi niya kayang tiisin ang matinding pressure na iyon, tumakas siya sa kahihiyan. Sa wakas, tumahimik ang mundo. Hinawakan ni Nangi, Senyo Uchu, ang kamay ko nang may pag-aalala. Siya talaga ang ina mo. Siya nga, gumanti ako ng yakap. Hinalikan ko ang kamay niya at sinabing, hindi na. Mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Tiningnan ako ni Senyo Uchu na may luha ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Wala na siyang ibang hiniling. Tumayo siya nang nakayuko at niyakap ako ng mainit. Huwag kang matakot. Mula ngayon, nasa iyo na ako. Akala ko pagkatapos kong takutin si Lilan, susuko na siya dahil sa takot, pero minamaliit ko ang kanyang kawalang hiyaan. Pagkalipas ng ilang araw, biglang lumabas sa internet ang napakaraming negatibong balita tungkol sa akin. Ang misteryosong bilyonaryong si Ninji ang bagong Chenchemei dahil sa pagpapakasal sa isang mayamang tagapagmana. Iniwan niya ang kanyang kawawang ina. Ngayon ay isiniwalat ko ang sikretong kwento ng bilyonaryo. Pinapatay niya ang sarili niyang ina. Ang yumaong ina ay sumisigaw habang umiiyak, ang anak ko ay naakit ng isang puta. Ang mga artikulong puno ng luha at sama ng loob ay naglarawan sa akin bilang isang walang utang na loob, walang kahihiyan, at walang utang na loob na anak na nabulag ng kagandahan. At si Lilan ay naging isang mahirap at naghihirap na ina, na iniwan ng kanyang anak. Natural, si Senecho ang puta na sumira sa aming relasyon ng mag-ina. Mayroon ding mga ninakaw na larawan naming dalawa na kumakain sa isang maliit na tindahan sa kalye. Biglang sumiklab ang opinyon ng publiko, at libo-libong netizen na hindi alam ang katotohanan. Ay minanipula ng mga artikulong iyon, na nagsimulang suran ako online. Ang pangalan ko ay unang lumitaw na nagtetrend sa ganitong paraan. Ang ilang matinding netizen ay sinira pa ang tindahan ng panghimagas ni Senyo Uchu, nagtatapon ng pintura at basura sa pinto at sumisigaw na siya ay isang walang kahihiyang puta. Sa sobrang takot ni Senyo ay hindi niya nang ahas na buksan ang tindahan ng ilang araw. Humingi siya ng kanlungan sa aking mga bisig, umiiyak sa kawalan ng magawa. Niyakap ko siya, ang aking puso ay nadudurog. Nangi, hindi ako puta. Alam kong hindi ka. Huwag kang matakot. Aayusin ko ang lahat. Ang pagkauhaw sa dugo sa aking mga mata ay mas matindi kaysa dati. Lilan Zone, talagang ikinagalit mo ako. Noong una, gusto lang kitang hayaan sa sarili mong mga plano, pero iginiit mong guluhin ang taong pinakamahalaga sa akin. Kaya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pinaimbestigahan ko si Laugo, at mabilis na lumabas ang resulta. Sa likod ng lahat ng ito, sina Lilan at Zaukian nga ang sangkot. Umupa sila ng isang third-class marketing firm. Bumili ako ng mga bayrang troll at ako mismo ang nagplano ng malaking pakana na ito. Pero ang pinaka-nagulat ko ay ang anino ni Xiao Banking ay nagkukubli rin sa likod ng lahat ng ito. Bagamat hindi siya direktang nakikilahok, tiyak na nakatulong siya sa pagpapasiklab ng apoy. Aba, napakabuti nga. Sa isang banda, ang aking walang hiyang ina, sa kabilang banda, ang aking hindi nasisiyahang dating kasintahan. Dahil mahilig silang magtulungan, hihilahin ko silang dalawa pababa sa impyerno ng magkasama.
Hindi ko minadali ang paglilinaw o pag-alis ng mga mainit na paksa. Hinayaan kong patuloy na lumago ang opinyon ng publiko. Gusto kong umangat sila ng mas mataas para mas lalo silang bumagsak. Pagkalipas ng 3 araw, sa buong internet, nang umabot sa sukdulan ang pagkondena sa akin, ginanap ko ang press conference na inayos ko para kay Lilan. Ang lugar ay ang pinakamalaking banquet hall ng pinaka-eksklusibong 7-star hotel sa Cabecera. Inimbitahan niya ang daan-daang pambansang media outlet. Ang laki nito ay hindi pa nagagawa. Inimbitahan ko rin si Lilan. Malamang inakala niyang susuko ako at bibigyan siya ng pera para maayos ang usapin. Mayabang siyang ngumiti. Dumating din si Zhao Bankin. Binigyan ko siya ng nakakapagpakalmang ngiti. Nag-aalab ang mga kislap. Si Car Aspi, sa harap ng hindi mabilang na mga mikropono at kamera. Sinabi ko ang unang pangungusap, kumusta sa lahat, ako si Nangi. Ngayon ay inimbitahan ko kayo rito para magkwento tungkol sa eleksyon. Ikinwento ko ang nangyari noong ako ay 10 taong gulang, eksakto kung paano nangyari, mula sa testamento ng aking ama hanggang sa mga banta ni Lilan. At pagkatapos ay ang aking huling desisyon. Nagsalita ako ng mahinahon, walang bahid ng emosyon, na parang nagkukwento ako ng isang bagay na hindi ko naman ikinababahala, ngunit ang buong silid ay napuno ng isang nakamamatay na katahimikan. Natigilan ang lahat ng mga mamamahayag. Malamang hindi nila inaasahan na ang katotohanan ay magiging isang nakakagulat na twist. Agad na namutla ang mukha ni Lilan. Gusto niyang sumugod para pabulaanan ako, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga gwardya na itinalaga ko. Siyempre, hindi sapat ang mga salita. Pinitik ko ang aking mga daliri. Lumiwanag ang malaking screen sa likuran ko at nagsimulang magpatugtog ng isang recording. Ito ay mula 10 taon na ang nakalilipas sa Lemay. Nang ibulong ni Lilan ang banta sa aking tainga, kung maglakas loob kang magsalita, papatayin kita. Anak kita, ang pera mo ay pera ko. Napakalinaw ng boses. Kinuha ko ito mula sa recording device na dala ni Abogado Zo noon. Walang tiwala ang aking ama kahit noong nabubuhay pa siya. Nang tumugtog ang recording, nagkagulo ang buong silid. Ang mga kislap ng mga mamamahayag ay nakatutok kay Lilan, na ang mukha ay mukhang namumutla. Sumisigaw siya ng may histerya. Peke ito. Minamanipula ito. Ngumiti ako. Peke. So peke rin ito. Nagbago ang imahe sa screen at nagsimulang magpatugtog ng isang video. Wala pang 1 buwan matapos mamatay ang aking ama, sina Lilan at Zoang ay nasa isang magarbong restoran. Masayang naghihiyawan. Lan, sabi ko na sa iyo. Ang batang iyon ay isang hanggal. Tiyak na pipiliin ka niya. Anak ko siya. Kilalang kilala ko siya. Kapag nakuha na natin ang 200 milyon, maglalakbay tayo sa buong mundo. Patungo sa ating magandang kinabukasan. Cheers. At ako, mula simula hanggang katapusan, ay tahimik na manunood lamang. Sa wakas, huminto ang screen sa isang dokumento. Ang utos ng diborsyo. Ina, anak, kinuha ko ang mikropono. Ako, si Nangi, ay formal na nagpapahayag, umalangaw ang aking boses sa buong bulwagan, na mula sa araw na ito, puputulan ko ang lahat ng ugnayan kay MS Lion. Mula ngayon, buhay, sakit, kasal, libing, walang nagbubuklod sa amin. Bukod pa rito, ibinaling ko ang aking tingin kay Zhao Bankin, na nakatayo sa isang sulok. Tungkol sa lahat ng mga individual at entidad na may malisyosong nanira sa aking kasintahang si Miss Senyo Ucho, at sa akin, hihingin ng aking legal team ang buong legal na pananagutan, kabilang ang public relations firm ng Zhao Group. Walang nang ahas na harapin ako sa sandaling iyon. Sa wakas ay natikman niya ang pait ng pag-abandona at ganap na pag-iisa. Pagkalipas ng ilang araw, isang hindi inaasahang tao ang tumawag sa akin. Si Zhao Bankin iyon. Hindi na malamig ang kanyang boses, kundi puno ng pagod at paos. Nangi, talo na ako. Iyon ang kanyang mga unang salita. Tinatawagan kita, hindi para humingi ng iyong kapatawaran. Gusto ko lang magtanong sa iyo. Natalo. Kung hindi ko pinutol ang aming pakikipagtipan noon, sana ay. Hindi. Pinutol ko siya ng walang pag-aalinlangan. Zhao Banking, hindi ka pa nakapasok sa mundo ko, at hindi mo rin ako maintindihan, dahil hindi mo ako kailanman naintindihan. Ang nakikita mo lang ay ang iyong imahinasyon, at ang nagustuhan mo lang ay ang iyong imahinasyon. Mula simula hanggang katapusan, ang tanging hangad ko lang ay maging isang ordinaryong tao na nagluluto para sa taong mahal niya.
Sa kabilang linya ng telepono, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa wakas, isang mahinang tunog na parang pusong sawi ang narinig. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang tawag. Alam ko, hindi na ako muling guguluhin ng babaeng ito sa buhay na ito. Marahil sa sarili niyang paraan. Itatayo niyang muli ang kanyang imperyo sa negosyo, ngunit sa kanyang mundo, may isang piraso na palaging mawawala, ang piraso na tinatawag na kaligayahan. At natagpuan ko na ang aking kaligayahan. Pinatay ko ang telepono, tumalikod, at pumasok sa kusina. Suot ni Senyo Ucho ang teddy bear. Binili ko siya ng apron, humuhuni ng isang kanta, awkwardly na nag-aaral gumawa ng dumplings. Ang kanyang mukha ay puno ng harina. Nang makita niya akong pumasok, binigyan niya ako ng isang malaking ngiti. Malaking may-ari ng lupa, tulungan mo ako agad. Gusto ng iyong imperial chef ng 3 masasarap na pastry ngayon. Sumilip ang sikat ng araw sa bintana, na nagliliwanag sa kanyang matamis at maliit na mukha, mainit at maganda. Lumapit ako, niyakap siya mula sa likuran, at hinalikan ang kanyang ilong na nababalutan ng harina. Ayon sa iyong utos, aking reyna, ang kayamanan ay isa lamang kawalang kabuluhan. Hindi na mahalaga ang mga bagay na ito sa sandaling ito. Ang gusto ko lang ay hawakan ang batang babaeng ito sa aking harapan. Ang magluto para sa kanya habang buhay, ang makita ang kanyang ngiti habang buhay, ang muling ipanganak ng isang beses. Gumamit ako ng 200 milyon para putulin ang ugnayan sa nakaraan, ngunit hindi ko kailanman inakala na sa huli, ang makukuha ko ay ang buong mundo, isang mundo kasama niya.